Ito po yung sinasabi naman sa Proverbs 19:21. Sabi niya dito, there are many plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Yan po ay mababasa natin sa Proverbs 19:21. Marami po talagang plano ang mga tao, no? At kita-kita na naman natin yan sa plano ng mga tagapag ano ba tawag dito? Yung nagpaplano ng pagbagsak ng ating presidente, no? No? Yan po noon pa sinasabi ng Lord. Ah, kakaupo pa lang ng ating President Ferdinand Marcos Jr. Talagang pinaplano na nila ang pagpapabagsak sa ating President. Parang yung ginawa nila kay Erap, di po ba? Pero mga ganun. So, pero, eto po, ang maganda po dito, sinasabi dito ng Lord na, oh, may plano kayo, no? May plano tayo sa puso natin. Sila, lalo na, destabilizers. Pero, yung plano ng Lord, yung purpose niya, yun po yung magpe-prevail. Yun yung mangyayari. Ano po? So, yung ginagawa nila Duterte, wala, hindi yung mangyayari kasi lalagapak daw po sila na talunan. Yun. Ngayon, ano naman yung purpose ba ng Lord para sa ating bayan? Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay talagang umunlad para hindi naman tayo masyadong uh, nakagulapi. Yung sinasabi niya, no? Sobra tayong nakalugmok. Kaya sabi niya, kailangan bumangon kayo. Kailangan na ang Pilipinas ay maging maunlad at mapayapa. Ayan. At iyan ay inilagay ko na sa puso ng inyong presidente. Ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ako ang pumili sa kanya. Sabi niya. No po? At itinalaga niya para maging presidente natin for year 2022 hanggang 28. Hindi ho ba? Yun po yung plano ng Lord. No po? Kasi ang Pilipinas ay gagamitin ng Diyos para ang mga tao, mga Pilipino ay maipadala sa iba't ibang panig ng mundo para ma-share ang gospel of salvation. Yun yung plano ng Panginoon para sa bansa natin. Kaya siya, pinagtatanggol niya tayo. Kahit dyan sa China, pinagtatanggol tayo ng Lord. Meron siyang gagawin para mapalaya sa mga incheck na yan dyan sa ating teritoryo. Teritoryo natin yun, di ba? Yun, kaya dapat lang na ipagtanggol natin. At sabi nga niya, kailangan panindigan nyo at ipaglaban ang inyong soberenya, no? Teritoryo nyo. Yan. So, yun po yung sinasabi niya. Kaya naman, ito namang inilagay niya. Sininilagay niya si President Bongbong Marcos, so si PBBM. Ano ginagawa ng ating president ngayon? Ano po? Eto, ano ba yung mga ginagawa niya? Di ba aspiration niya? Aspiration is, kumbaga, gusto niya mangyari, no? Na ang ating bigas, no? Yung palang bigas, most people in the world, yun ang kinakain. Ano po, lalo na yung mga Pilipino. Kaya talagang kailangan hindi masyado mataas ang bigas, no? At yun nga, pangarap ng ating presidente na ang bigas ay talagang maging 20 pesos. Sino ba naman may gusto ng yung kay taas-taas na bigas, no? Kasi magkano na ba yung bigas ngayon? 300 something yung 5 kilos eh. But anyway po, ano ginagawa ng ating presidente? Meron siyang ginagawa. Di ho ba, nag-ano siya, ito lang, nakaraan lang, mga ilang linggo pa lang yata, meron siyang binili yata na kung ilang units yun para magpagawa ng mga irrigation. Yan, patubig. Bakit kailangan ng patubig? Siyempre, kailangan ng mga tanim, lalo na ng palay, ng tubig. No, paano kung walang tubig? Walang mabubuhay. Lalo na pag tag-init katulad ngayon ba? Sa
Bagay dito sa Baguio, umuulan na. Tapos, so, yun, nagpapagawa siya ng irrigation. Ano pa yung ginagawa niya? Parang maging maayos yung ating rice supply. Di ba? Nag-ano siya. Nakita ko ng matagal na. Napanood ko na. Nagpapamigay siya ng ng mga sasakahin doon sa mga walang saka. Ano po? At nagpapaaral siya ng mga, siguro mga agriculturist na ganyan. Di ba? So, gusto niya talagang umunlad ang ating agrikultura. Di ba? Kaya meron siya mga ginagawang ganyan. Kasi naman, hindi naman biglang ganon pagka-upo niya, 20 pesos agad. Years of neglect ang nangyari, no? Before. Sino ba nagpagawa ng mga bagong irrigation system? Wala. Wala. After Marcos Sr. Binenta pa nga sa private yung mga pinagawa nila Marcos dati. Anyway, so ano pa? Nagpapagawa siya ng mga teka muna, ipinaglalaban niya yung teritoryo natin, West Philippine Sea, di ba? Tapos, pinapaunlad ang turismo. Di po ba? Kasi nga, sabi niya, kapag malakas ang turismo, maraming mga trabaho ang nade-generate because of that. Di po ba? Ganyan nga po, kahit sa kayo pumunta, meron na yata mga tourism offices mo. Ngayon, hindi lang yun, mga pabahay, di ba? Milyon-milyong pub units ang kanya pinapagawa. No? So that by the end of his term, milyon na yung mga pabahay. Di ba? Tapos, nag-i-invite siya ng investors, kaya siya nagpupunta sa iba't ibang lugar, di ba? Iba't ibang bansa. Tapos, ano pa? Recently, maraming nahuling mga droga. Di ba? So, meron din siyang war on drugs. However, hindi naman masyadong madugo. Di ba? Wala yata masyadong dugo. Di katulad ng nakarang administrasyon. And then, meron din siyang Build Better More. BBM. Yung mga infrastructures niya. Di ba? Lahat na yung ginagawa niya para umunlad ang ating bansa. At iyan ay dahil nilagay na ng Diyos sa kanyang puso kailangan pag natapos siya ng kanyang termino, maunlad at mapayapa ng ating bansa. So, yung kung ano po yung plano ng Diyos, yun po ang matutupad. No? Ayun nga, sabi niya, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Proverbs 19:21. Yun po gusto ng Lord na ang Pilipinas ay umunlad, pumayapa. Pero kung ang mauupo naman sa ating presidency ay talagang may tinatawag na espiritu ng pagkagahaman bakit naman hindi pagkagahaman ginagawa? 2 years pa lang yung ating presidente, magto 2 years pa lang. Gusto na nila agawin ang kapangyarihan. Mali po yun. Kasi ang ating presidente sa kasalukuyan, PBBM, siya po ay inihalal ng mga Pilipino. Majority, 31 million votes. Ano po? Si Duterte, 16 million votes. Di kalahati lang. Hindi ba? Pero, ayun nga, Mr. President, ex-president, dapat hindi nyo na po gagawin yun. Tandaan nyo na po. Doon na kayo sa pamilya nyo. Hintayin nyo dun ang last years nyo, final years nyo. Ano po? Tandaan po ninyo. Kung ano po yung plano ng Diyos, yun po ang magpe-prevail. Kaya talagang suportahan natin na ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ano po? Siya po yung suportahan natin. So, ito po ngayon si Lola Madam. Kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo kay Lola Madam Villanueva. At dito sa TikTok, ako po si Gloria Cagastian Villanueva. So, tandaan po natin, kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!